natin dito sa ating likuran sa nagpapatuloy po na magpapprotesta po ng iba't ibang grupo dito sa EDSA, especially po dito po sa may EDSA Northbound, sa labas po ng EDSA Shrine. Grabe pa rin yung hiyaw ng mga tao. Alam mo yung mga tao dito, kanina pag umaga yan, narito sa venue at hanggang ngayon po ay nandun pa rin yung napakataas nilang energy sa pagprotesta, sa pagsisigaw sa kanilang mga sentiments dahil po dito sa grabing korupsyon na na-discover nga po sa mga pagdinig dyan sa Senate investigation and maging sa investigasyon na ginagawa po ng executive branch. Iba't ibang grupo po yung nandito yung mga supporters po ng pamilya Duterte at ang iba't ibang grupo mula sa kabataan, sa mga senior citizens, sa mga riders at iba't iba pong mga age group nandito, kahit po yung mga bata, kabataan nandito po ngayon at nagpapatuloy po sa kanilang pagprotesta. Napaka-ingay po ng ating background kasi may mga patuloy na mga sounds dito at the same time yung mga pag-yell, yung mga pagprotesta ng mga tao dito at yung mga noise barrage na narinig po natin mula po sa iba't ibang sasakyan na dumadaan po dito sa EDSA Northbound. Pero mula alas 6 po hanggang ngayon po sa kasalukuyan, ang magandang balita naman po ay wala naman po nangyayaring untoward incident, wala pong mga karahasan na nangyayari dito sa kabila po ng iba't ibang grupo dito sa EDSA para po sa pagprotesta. Merong mga DDS, may mga Duterte supporters at merong mga leftist group po na nandito po ngayon sa EDSA Shrine. Meron po isa po sa mga nakikisa dito sa rally po dito sa EDSA ay ito mga banateros. Sila din po ay talagang may grabing sentiments sa gobyerno nito kaugnay po ng mga nabunyag na exposed na makatiwalian at mga korupsyon po dyan sa flood control projects. Ngayon po makakausap po natin Pastor Judea. Pastor, so far alam ko kanina ka pa rin nandito sa rally, pero anong masasabi mo yung background natin dito, napakaingay na pagprotesta ng mga tao? Alam nyo mga kababayan, dito sa harap ng Robinson sa Shrine, nakakilabot dahil iba't ibang uri ng tao, ibang uri ng Pinoy, may mayaman, may mahirap. May nakikita pa nga tayong artista dito na nakikisa para panagutin ang mga kurap na politiko sa ating gobyerno. Ito na ang tamang pagkakataon para magsama-sama tayo, walang kulay, magsama-sama tayo bilang isang Pilipino, panagutin ang tunay na may sala, hindi yung pinapanawagan na wala namang kinalaman pero dinadawit nila. Kitang-kita po natin, kilala natin kung sino ang tunay na may sala. Huwag po tayo magbulag-bulagan, huwag natin ilihis ang istorya. Magsama-sama tayo, mga kababayang Pilipino, tapusin na natin ang kalokohan ito dahil hindi unla ng Pilipinas hanggat mayroong mga kurap sa politiko. Sabi kasi nila Master Judea, sa kabila po ng mga pag-rally, baka masayang din yung effort ng mga tao kasi manatiling bulag at pipipok at mga bingi po yung Marcos government. Hindi po ito masasayang dahil sabi nga nila, pag maraming boses tayo sumisigaw, mas maririnig tayo, mas madali tayo mapapakinggan. Kaya mga kababayan, kung wala kayong ginagawa, punta na kayo dito dahil ito ang tunay na panawagan ng pagbabago, yung nagsasama-sama ang mga Pilipino, walang politiko, walang kulay, lahat mga Pilipino na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Salamat po, Sir Judea. Grabe no, grabe talaga yung mga pulit po na nangyayaring pagprotesta dito. Parang talagang, alam mo yung hugot ng mga Pilipino na talagang pagod na sa kahirapan, pagod na sa korupsyon. Kaya siguro maging sila dito walang kapaguran sa pagsisigaw ng kanilang mga protesta para ipabot yung kanilang sentiments, ipabot yung kanilang gustong mangyari. Kaya itong Bongbong Marcos ito, sa ating presidente, ay bumaba na po sa pwesto at maging si House Speaker, ang dating House Speaker na si Martin Romualdez, dahil na sa grabing korupsyon na na-expose mo, gamit po yung pondo sa flood control projects. Dahil po nang sinabi ni Master Judea kanina, yung mapamamayaman, mapamamahirap na andito ngayon sa rally, nakikiisa, talagang sila, regardless ng kanilang mga kabuhay, regardless ng kanilang sago sa buhay, ay talagang solid yung kanilang pagsigaw dito para sa pagbaba po sa pwesto ng current administration. Makakasama din po natin ngayon
si Coach Oli, isa rin po sa mga bahagi po ng Banateros. And, ayan. Ito yung ano niya, banner niya, Marcos Resign. Bakit po ito yung panawagan natin, Coach Oli? Medyo maingay dito, hindi ko po alam, pero masaya. Masaya dito dahil palagay ko, mga kababayan ko, makukuha na natin ang tagumpay. Konti na lang, labas na po ng bahay. Inday, it is time. Punta na dito, Inday, ikaw na lang inaantay dito. Yung panawagan po kung nasaan man kayo, punta po kayo kung saan may malapit na rally. Huwag na po natin palagpasin ito. Huwag natin hayaan. Napakasaya po dito habang nagkagabi. Kita nyo naman, lalong dumadami, lalong sumasaya. Gising na po ang taong bayan. Magtulong-tulong na po tayo. Marcos, resign! 3 taon. Expect ko ba yung ganito kadaming tao ngayon? Actually, medyo at hindi kasi ine-expect ko dapat matagal na to. Pero ngayon, biglaan, akala natin the usual. Pero pagpunta ko rito, grabe, wala na akong boses kasi sigaw. Nakaka-excite dahil nararamdaman na yung tagumpay malapit na po. Huwag na po tayo bibitaw, kaya kailangan tuloy-tuloy ito. Kailangan namin dito, una, panalangin nyo. Pangalawa, kailangan namin dito tao. Kailangan namin ng tao. Kaya punta na po sa malapit na mga rally. Yan nga po si Coach Oli at ito pong si Master Judea. Sila po yung dalawa lang sa mga Banateros na nandito ngayon. At alam mo, yun yung sinasabi na yung gubat ng mga tao. Alam mo, kanina habang napapakinggan natin yung kanila mga sinasabi dito, sabi nila, kurakot, papanagutin, kurakot, ipakulong. Alam mo yung gubat nila na sana sa pamamagitan nito ay mapapakinggan yung kanilang hinaing na mag-resign na si Marcos, mag-resign na si Martin Romualdez at ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno na talagang sa kanila lang po napupunta yung mga pag-inagrapan ng mga Pilipino. Marinig po natin sa ating background ang napakaingay na busina ng mga sasakyan. Yan po ang naging paraan ng iba para i-express, para as their way to show great protest po dito sa nangyaring korupsyon sa gobyerno. Isa pa sa ating makakasama ngayon, si Sir Jay Guevara, nakikiisa din po sa protesta ngayong araw. Ngayong gabi po, Sir, kanina pa kayo dito sa rally. Anong pakiramdam na dito kayo ngayon? Ayun, no, sobrang nakakagalak po ngayon dahil talagang mararamdaman mo yung pagkakaisa ng bawat Pilipino ngayon. Kaya dyan sa mga kababayan ko, sa mga kababayan natin, samahan nyo pa kami dito. Ito na yung simula para paalisin ang mga korap sa ating gobyerno. Yan, nandyan yan, lalong-lalo na sila Martin Romualdez, Saldico Marcos Jr. Ito na yung simula para pabagsakin at paalisin natin sila. Kaya dapat pumunta na ho tayo dito, makiisa, wala nang kulay-kulay dito. Ang importante, mapalitan ang Pangulo, mapalitan ang mga korap sa ating gobyerno. At ayun nga, no, kung makikita nyo, sobrang init ng pagtanggap, sobrang init ng pagkakaisa ng bawat Pilipino ngayon para puksain ang korupsyon, para matigil na ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, ito na yung pagkakataon na inaantay natin. Kaya tara na, pumunta na tayo dito sa Camp Aguinaldo. So magsama-sama tayo rito. Tara. Thank you, sir. Alam mo mga kapartner, okay na po. Thank you, sir. Alam mo mga kapartner, hindi natin alam kung hanggang anong oras itong rally dito sa EDSA. Pero sa tingin natin talagang makaabutin po ito ng alas 12 ng hating gabi. Dahil patuloy po yung pagdansa ng mga tao, yung energy ng mga tao talagang patuloy. Hindi natin alam kung talagang sa sobrang disappointment nila, no, sobrang inanakit nila sa gobyerno, kaya grabe na lang yung energy nila na hindi po nauubos, na hanggang ngayon po ay patuloy yung kanilang pagsigaw, ang kanilang panawagan sa Marcos government na bumaba na po sa pwesto.
mga sasakyan dito na kahit po parang hindi po alintana ng mga sasakyan na dumaan dito kasi ang kanilang paraan din po para ipakita ang kanilang pagprotesta, paglaban sa gobyerno, paglaban sa korupsyon ay ito pong pagbusina dito sa bahagi ng EDSA northbound. Ito pa mga noise barrage. Alam mo, kanina talagang wala na pong hinto ito pagbusina ng mga sasakyan dito. Sabi nga nila, ito yung show protest nila against the Marcos government, against corruption na nangyari po sa gobyerno. Ang maganda rin po dito, yung ating mga kapulisan ay patuloy po sa pag-monitor ng security sa buong area po dito sa EDSA. And so far po, ay wala po nangyaring anumang violence dito, wala pong nasaktan, wala pong nahilo. At ang yun na nga yung ano natin nyo, yung ano na mga Pilipino, magiging sigaw pa rin nila, BBM resign. Yung iba pa mga ano dito, sana ang hindi daw masayang yung pera nila sa mga kontraktor, yung mga sigaw nila na sana yung pera ng inilaan nila, yung mga pera na galing sa buwis nila, yun ay talagang buwalit sa mga Pilipino. At yan po yung ating latest update dito po sa EDSA sa pagpapatuloy po na massive protest po ng ating mga kababayan regarding po dyan sa grabing korupsyon sa flood control projects. Ayan! Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Hanggang 2023. Lahat ng itong bulimbat ng pera, landakawan, lahat ng abuso nangyari sa time niya. Yung pagbaboy ng Congress, Senate, lahat ng institusyon, pati yung AFP and PNP nadadamay, yung ginawa sa KOJC, yung mga kinukulong na mga personalidad, kagaya sila Lorraine, at saka si Ka Eric, and then si Pastor Tiboloy, pati si Bantag ginabol. Why don't we come out with the proper way of doing it? Nakalagay sa saligang batas. Let them defend. Yung abuso sa power, sobra-sobra na. Just to attain an agenda na mali. Kaya tayo, as a Filipino, lahat tayo, sabihin natin, oy, mali ka, Filipino people. We are the one who gave you that power, and we can take it back. And right now, kung ang taong bayan ay magsasama-sama, we can take it back. Yung sweldo nila at saka lahat ng kanilang mga gamit dyan, sasakyan, suportado natin lahat yun. So, dapat ibalik nilang serbisyo sa atin. So, ito maganda, ito nangyayari ngayon. Natauhan na yung mga tao. Nakakita nila na bilyon-bilyon na nawawala dahil sa mga pagnanakaw ng mga itinalaga nating mga tao na dapat maalaga sa atin. Sir, gaano din ka-importante na kumbaga nagsalita na rin yung mga retired army officers at mga syempre lahat sa sitwasyon natin ngayon po sa bansa? Kasi kaming mga retired, nagserbisyo kami sa bayan. Sinugal namin yung buhay namin mula nung kami ay tinyente hanggang sa kami nag-retire. Nandun kami, nakikipaglaban kami sa kalaban ng bayan para mapanatili ang katahimikan sa bansa. Ngayon, ito na mangyayari after retiring. Pagkatapos kami mag-retire, ay ito mangyayari na nawawala ng saysay yung aming sakripisyo, ay hindi dapat mangyari. Kaya kami nandito, kaya kami ay nakikisanib sa mga tao na to. Kami nandito para malaman ng mga naihalal natin na dapat sila ay magtino at magserbisyo sa bayan. Sek, sa tingin niyo po ba malaking impact yung ginagawa natin sa mga nakaupo para mapababa sa pwesto kung sino man yung pinapababa natin, especially yung mga kababayan natin ipinanawagan nila na Marcos resign? Yeah. Dapat kasi alam niyo sa military mayroong tinatawag na command responsibility, di ba? Kung hindi mo kaya yung trabaho at medyo palpak ka na sa trabaho mo, tatanggalin ka. Sa military ganun napakasimple lang
So ganun din sana sa mga elected officials. Kung hindi nyo kaya ang trabaho, ay umalis na kayo dyan. Ibigay nyo sa mga taong kaya nilang gawin yung trabaho para sa kinabukasan or sa welfare ng ating mga mamayan. Sek, nakikita niyo po ba na yung nangyari sa tatay niya noon, kung paano pinatalsik ng mga Pilipino, ganun din po ba yung nakikita niyo ngayon? Sana naman din magkagano kasi magulo talaga noon eh. Hindi naman natin gustong magkaroon ng magulo. Ay dapat meron pa naman panahon si Presidente na gawain niya ng dapat na gawin. Sana itong nangyayari ngayon ay magising siya na dapat gumawa siya ng hakbang para mapigilan lahat ng mga kasuwalian at mapaganda yung serbisyo ng gobyerno sa bayan. Sir, Sek, naniniwala po ba kayo na kinukonsente ng Pangulo ang korupsyon? Yan ang nakikita ko kasi hindi naman lumabas yung appropriation act kung hindi niya pinirmahan eh. Pinirmahan niya. So, dapat kasi yung pinaka-leader natin, dapat responsible siya. Hindi niya pwedeng takasan niya, hindi ko trabaho yan o ano, hindi. It's his job. Siya pinakamataas ang leader natin, dapat aksyonan niya ito. Sek, last na lang, mensahe niyo po sa ating mga kababayan. So, tayo ay magmatsyag at maging vigilant tayo mga kababayan. Bantayan natin yung ating mga eleksyon. Kahit hanggang doon sa mga mayor, mga barangay, hindi lang naman dito sa national nangyayari ito. Hindi mayroon din corruption sa baba. Bantayan ninyo yung mga elected officials nyo. Make them responsible. Hinilin nyo sila na dahil hinilal nyo sila, you elected them, they should serve you. Hindi baliktad. You do not serve them, they should serve you. Ang sabi nga doon, public servant nga sila eh. Public servant na yan. Utusan ng publiko. Public servant na lahat na yan. Dapat sila ay magkakuhan. Dapat kayo ang mag-demand ng magandang serbisyo para sa inyong mga inihalal na mga opisyal. Maraming salamat, sir. Sir, last question ko lang, sir. Nakikita mo ang daming comment sa comment section sa Facebook. Nandito pa rin tayo sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at ngayon nagpapatuloy yung peace rally na inorganisa United People's Initiative at ng iba't ibang mga grupo. At ngayon kasama natin na mangungusap si Sir June Abines, isa sa mga political commentator, para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon. At sir, kumusta so far? Base sa obserbasyon ninyo, kumusta yung ginagawa nating peace rally ngayon? So far, sa tingin ko, lalong dumadami yung mga tao. Kanina pa lang umaga, marami na. Pero sa ngayon, nakikita ko, nasa sobrang kalahati na ng EDSA puno na ng mga tao. So, yung panawagan natin ay successful. Ang kailangan lang natin ay tatagal tayo rito hanggat kaya para pag nakita natin na talagang galit na galit yan ng mga Pilipino, makikita nila, magmamarcha tayo sa Malacanang. Meron tayong suporta sa mga retired na mga generals, retired men in uniform, at saka sa mga active policemen at active military. So sa ngayon, makikita natin sigasig na mga tao. Pumunta na kayo rito, punuin natin ang EDSA, punuin natin ang Camp Aguinaldo para makita ni Bongbong Marcos na talang galit na ang tao. Actually, ang hindi ko inasa na ganito kadami yung mga tao. Pero kung tingnan mo, kaliwat kanan, halos makuha na yung buong kalahati ng EDSA, punong-puno na. So, sa tingin ko, dudubli at dudubli pa yung tao sa ngayon. So, inaasahan ba natin, sir, na masasarado itong buong EDSA dahil sobrang dami ng tao? Walang duda. Kung nakikita mo ngayon ng EDSA, halos isa-isa na lang yung dumadaan eh. Kasi baka yung dumadaan dito, nagpa-park lang para magsuporta. Maraming mga nasa simbahan na group, maraming motorist, mga motorcycle groups, andito na rin. So, this is beyond my expectation. Galit na galit yung mga tao, lalong padami ng padami. At sa tingin ko, kahit 2 oras lang, daabot na to ng 100,000 tao. Sir, isa ka sa mga nakaranas ng, kumbaga,
injustice under this administration. Injustice din po ba na may tuturing yung talamak na korupsyon na ginagawa? Isa rin po kayo sa mga nakaranas ng injustice under this administration. Injustice po ba na may tuturing yung pangungurap ng mga politiko sa kaban? Ito na yung ang pangungurap ng pera ng bayan ang isa sa pinakamataas na uri ng krimen. Dahil bawat piso na ibinulsa ng mga kurakot ay pagkain sana yun ng mga taong walang pagkain ng mga mahihirap. Kaya kahit yung may mga pera, may mga trabaho, nagagalit din eh. Kasi pag maraming nagugutom, maraming nagiging kriminal. Ang masama ngayon, yung mga pinakamalaking kriminal nasa Malacanang, nasa House of Representatives. Kaya nakikita natin ngayon na mga tao punong-puno na, walang kulay, galit sa korupsyon. Maraming salamat sila. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.